Sa ikatlong pagkakataon, hindi nakamit ng Pilipinas ang economic growth target ng gobyerno. Sumadsad kasi ang GDP nitong fourth quarter ng 2025. Ang dahilan, ang mainit pa ring flood control scandal. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Ramdam ng Pilipinas ang epekto ng flood control scandal sa performance ng ekonomiya. Yan ay matapos makapagtala ng 4.4% economic growth ang Pilipinas, mas mababa ng 1.3% kumpara noong 2024. Ito na ang ikatlong sunod na taong hindi na naman na-meet ng Pilipinas ang economic targets nito. Target ng gobyerno na ma-hit ang 5 to 6% ngayong taon at 5.5 to 6.5% naman pagdating ng 2027. Umabot sa ganito kababa ang ekonomiya dahil sa bagsak na GDP sa fourth quarter ng 2025 na umabot lamang sa 3%. Bagay na ikinagulat ng gobyerno at maging ng mga ekonomista. Huling nakapagtala ng 3% GDP ang bansa noon pang 2011. Dahil dito, pinamamadali na ni Economy Planning and Development Chief Arsenio Balisacan sa Kongreso ang pagpasa ng ilang batas para agad na mapakalma ang negatibong consumer at investor sentiment bunsod ng flood control scandal. These include the newly enacted New Government Procurement Act, the proposed Anti-Dynasty Bill, and amendments to the Party List System Reform Act, the Bank Deposit Secrecy Law, and the Anti-Money Laundering Act. Dagdag ni Balisacan, hindi na dapat maulit ang mga ghost at substandard na proyekto sa muling paggastos ng pamahalaan sa infrastructure projects. In infrastructure, we are assuming and accelerating the completion of public works while enforcing stricter anti-corruption safeguards. At the same time, we are pursuing long-term and high-impact reforms in infrastructure development planning, guided by comprehensive science and technology-based master plans. Sa exclusive interview ng Business 360 ng Billionario News Channel, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na dapat na itong magsilbing babala sa pamahalaan na ito ang kahihinatnan ng ekonomiya kapag hindi tuluyang naungkat ng katotohanan sa kalkalan ng katiwalian. I think yung sinasabi ng mga figures na yan sa atin, Ms. Mikey, is that corruption is really a millstone around the neck, not just of government, but of the economy. Kitang-kita natin yung epektong iyan ng mga perang binulsa at sinayang. Ayon naman kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, dapat bumawi ang gobyerno sa paggastos nito dahil sa laki ng inihintong infra-spending mula third quarter ng 2025. Dagdag ni Ricafort, lalong mas dapat seryosohin na ng pamahalaan ang anti-corruption measures para maengganyo ang mga namumuhunan na muling mag-invest sa bansa. Umaasa naman ang gobyerno na magiging rally point ang ASEAN chairmanship ng bansa ngayong 2026 para muling mabuhay ang ekonomiya. Lalo't malaking oportunidad daw ang pagpasok ng mga investor at bisita para subuking muling mapasigla ang economic numbers ng Pilipinas. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Tanggap daw ni PBBM ang epekto ng flood control investigation sa pagbagal ng ekonomiya. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakausap na ng Pangulo si DepDev Secretary Arsenio Balisacan tungkol dito. Bagamat aminadong masasapol ng ekonomiya, hindi raw siya nagdalawang isip na panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Kung hindi daw kasi kikilos ngayon, kailan pa? Sa ngayon, tiniyak ng administrasyon na ginagawa nila ang lahat para makabawi at mapahusay ang pamumuhunan sa Pilipinas. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.